Yun po ulit sa bawat isa. Amen. Batiin mo ngayon katabi mo ngayon. Good afternoon. Amen. So, in behalf of True Vine World Harvest Church and in behalf of Dad and Mommy, so it's such a privilege po na makapag-share sa hapon po na to. Amen. And I am ako po yung P12, si Mark Ray Garcia. Amen. At sa bawat mga first timer po na nandito ngayon, pwede ba natin silang palakpakan din? Amen. Ayan, praise God. So, last week po, nag-share po si Dad, napakaganda po ng message, amen? Yung unchanging and a changing world. Ulit, sabihin nga natin, unchanging in a changing world. Naalala po ba natin yung points ni Dad doon? Supposedly, 5 yon, pero 4 lang yung na-share niya, amen? Yung una, yung unchanging faith in God. Amen? Mag-ano lang po tayo, just a quick recap. So, number 2, unchanging love. Sabihin nga natin, unchanging love. Ayan. Number 3, unchanging commitment to God's Word. Amen? And number 4, unchanging character of humility and servanthood. Amen? Amen po. Ngayon po, yung pang point number 5 po natin, unchanging passion for the gospel. Sabihin nga natin, unchanging passion for the gospel. Amen? So bago pa tayo magsimula, sige po, pwede ba nating i-flash dito sa LED wall ngayon yung meron lang akong papakita mga pictures. Okay, so sa mga nangyayari po ngayon, sa mga current events po natin, hindi po lingid sa ating kaalaman yung mga bad news na nangyayari. Pag nakita nyo ba sino to? Di ba, pag nakita nyo yung taong yan, anong usually naisip nyo? Di ba, bad news pa rin yun kasi bakit? May mga sinasabi sa hindi natin alam kung totoo or hindi. Amen, bad news. Pag nakita nyo to, yung mga nakaraang, nung sa Cebu, nagkaroon ng baha. Amen? So, bad news. Amen. Bad news dito, the big one. Ito, kakamatay ni Juan Ponce Enrile. Bad news din yon, yung mga nangyari ngayon. At marami pang iba tayong mga nakikita, mga bad news. Amen? Tingnan nyo, kapag bad news, usually, mas madaling i-share ang bad news, na totoo lang. Lalo kapag mga chismis yan, tama ba? Ano ba, may bad news na nangyari sa kapitbahay mo, pag nakita mo sa pag-ayaw, pag galit na galit ka sa kanya, anong gagawin mo? Usually, di ba, pag galit ka sa kanya, or dati, kasi I believe yung mga taga-True Vine, mga nabago na ni Lord yan, mababait na taga-True Vine, amen? Amen. Dati kapag may nakita kang bad news, usually, okay, ito, siguro gagamitin ko to para ma-discourage siya, gagamitin ko to para i-dismiss ko siya. Amen. Ngayon, tingnan nyo, mas madaling i-share yung bad news. Kasi ang akala natin, kapag nagsishare tayo ng bad news, parang, okay to. Parang papapangitin natin yung iba, tapos magiging maganda or gwapo tayo sa paningin ng iba. Amen. Amen. Ngayon, sino dito yung gusto mong malaman kung ano yung good news? Amen. Kasi, ang hirap nga namang i-share yung isang bagay na hindi mo alam kung ano yung nilalaman nun. Amen. For example, meron kang na-inventong, naalala ko yung example ni Dad dati. Kapag ba nakapag-invento ka ng gamot sa cancer, hindi ka ba proud para i-share yon? Dapat proud tayo, di ba? Kasi nga, isipin mo, ikaw yung naka-invento ng gamot sa cancer, ikaw yung kauna-unahan. Amen. Amen. Sino dito yung naniniwala na merong good news kang maririnig ngayon? Gusto niyo ba ng good news? Kasi, pag nanonood ka ng media ngayon, di ba, so, mga nakikita mo, pagpunta mo sa news feed, bad news. Pagpunta mo sa TikTok, bad news. Sa YouTube, bad news. Sa TV, bad news. Minsan may namabalitaan ka pa sa family mo na bad news. Tama. Pero nung nandito ka ba sa church ngayon, may narinig ka ba na bad news? Di ba, siguro maiisip mo parang, ay sa church, siguro ganito, ganyan. Pero buti na lang, nandito ka ngayon kasi maririnig mo ngayon good news. Sabihin mo ngayon, merong good news. Amen? Ito, meron po akong ipa-flash ulit ito. Ipa-flash ko po ulit itong video na to kasi maaring nakalimutan na po natin kung ano yung good news. Sino dito yung mga nag-encounter? Taas ang kamay. Ayan. Para po sa mga hindi nakakaalam, ito po yung Passion of the Christ. Ito po yung good news. Kasi dito po iikot yung message natin mamaya. Amen? Amen. Yung Passion of the Christ. Pwede ba nating panoorin? Sige, panoorin natin saglit.
Sige, pakipost lang muna natin. Ayan, salamat. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. So, small video clips lang yan, pero sino dito yung nakapanood ng Passion of the Christ? Amen. At hindi naman lingid sa kaalaman natin na si Lord ay namatay sa krus para sa atin. Amen. Bakit siya namatay sa krus? Para sa ating mga kasalanan, ano pa? Para matanggap din natin yung mga benefits. Amen. Amen. Ngayon tingnan nyo, si Lord, parang sa iba, sa paningin ng iba, bad news yan. Sa mga Fariseo, bad news yan. Kasi akala nila, bakit mamamatay yung Savior nyo? Bakit siya mamamatay? Eh di wala na pala kayong Diyos. Kay Satan, bad news yun. Amen? Pero sa katabi mo, good news. Sabi mo, good news. Amen? Kasi si Lord ang totoong good media. Sabi nga natin, good media. Why? Kasi tingnan nyo, mediator. Sabi nga natin, mediator. Ayan. Siya yung tagapamagitan sa atin. He is the mediator between man and God. Sabi nga natin, He is the mediator between God and man. Amen. Kasi minsan tayo, di ba, pag nanood ka ngayon, usually kasi kung ano yung napapanood natin, yun yung tawag dito, yun yung tatatak sa atin, yun yung magre-register sa isip natin. Tapos, sabi nga ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kasi pansinin nyo, magsisimula lahat kasi nga sabi, di ba, yung mata natin at yung ears natin are windows to our souls. Amen. So, kung ano yung napapanood mo, pupunta yun sa isip natin, magsisimula sa mind, pababa sa puso natin. Kaya usually, tinan mo yung mga Kristiyano na hindi kilala si Lord. Unbeliever. May mga Kristiyano pero hindi talaga kilala si Lord. Walang relationship sa Kanya. Tinan nyo, nakakapagmura pa din. Amen? Nakakapagsabi pa rin ng bad news. Amen? Kasi maaring hindi na bago or maaring iba yung ini-entertain niya. Kaya tanungin mo yung katabi mo, ano ang ini-entertain mo ngayon? Amen? Kasi usually kung ano yung mga pinapanood natin. Tinan nyo, nung napanood nyo ba kanina, ano ang naalala ninyo? Naalala ba natin na, si Lord to. Salamat Lord sa biyaya mo. Yun ba ang naalala mo? Or naalala mo, nung nanood ako niyan, kasama ko yung crush ko eh. Yun ba? Amen. Nung nanood ako niyan, kasama ko, ganito, ganyan eh. Sino dito yung inamin mo kanina nung pinanood mo yun, naalala mo yung saving grace ni Lord? Amen? Naalala mo ba talaga? Tanong mo yung katabi mo, parang hindi niya naalala eh. Amen? Kaya hindi niya alam kung paano i-share yung good news kasi nga, ayun pala yung good news. Akala ko yung 10,000 na bibigay ni Di ba? Amen? Amen? Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang good news. Kaya tingnan nyo, kaya nga entertain eh. From the word enter. Amen? Sino dito yung gusto mong papasukin si Lord sa puso mo? Amen? Ulit, kumbaga parang magkakaroon tayo ng recommitment kay Lord. Amen? Magkakaroon ulit tayo ng commitment kay Lord na sasabihin natin, Lord, gusto ko ulit ikaw maranasan. Kasi para ito yung ma-share ko sa mga tao. Amen? Amen. Tingnan nyo, paki-flash nga natin dito yung gospel. Okay. Ano nga ba ang gospel? Kasi maaring hindi natin alam kung ano yung gospel. Kasi inisip natin, yung gospel, yung ano yata yan eh. Basta gospel, yun na yun. Pero hindi naman talaga natin alam kung ano ang gospel. Ngayon, pakibasa nga natin. Ayan, 1, 2, 3, go. Ayan. So meron palang eternal life, meron palang forever kay Lord. Amen. Amen, kay Lord lang. Pero sa mundo, wala talagang forever kasi sabi ni Lord, everything will pass away. Amen, but my word will still remain. At lahat ng mga tumanggap sa Kanya, magkakaroon ng eternal life. Sino yung tinanggap si Lord dito? Amen. Ngayon tingnan natin, ano nga ba talaga ang meaning ng gospel? Okay? Paki-flash natin. Yung gospel po kasi, nagsimula po yan sa Old English. Ibig sabihin po niyan, God's spell. Sabi nga natin, God's spell. Okay, Old English po yan ha. Yung God po dyan, yung G-O-D, ibig sabihin po niyan, good. Okay? Tapos yung spell, ibig sabihin po niyan, news or message. Kaya pag pinagsama sa good news, God's spell. So na-translate sa modern English, gospel. Sa Greek naman, tingnan naman natin sa Greek kung ano yung ibig sabihin ng gospel. Sa Greek naman, makikita po natin dyan, pakibasa nga natin,
Ayan, para siyang evangelion. Parang gano'n yata yan. Evangelion. Salitang Griego niyan, ang ibig sabihin yung EU po na yan yung mabuti or good. Yung anghelion, yan po yung news. Diyan po nakuha yung salitang evangelism. Sabi mo sa katabi mo, evangelism. Ayan. Okay? So yan pala, pag nag-evangelize pala tayo sa mga tao, we are sharing the good news, the gospel. Amen? Or sa modern English, gospel. Amen? Buksan po natin yung Bible po natin sa Romans chapter 1, verse 14. Romans chapter 1, verse 14 to 16. Pakibasa nga po natin. 1, 2, 3, go. Amen. Tingnan po ninyo, dyan po sa verse 16. Bakit kaya I'm not ashamed ang salitang ginamit ni Pablo? Amen. Sa first century po kasi, yun po yung parang, may mga kultura po kasi sila nung panahon. Amen. Alam niyo po sa mga Jew, sabi nga natin Jew, or sa Tagalog, Hudyo. Sa Hudyo po kasi, yung gospel, parang ano sa kanila yan, katitisuran yan. Tapos yung sa Griego naman, parang kamangmangan daw yung gospel. Amen? So sa Jew at sa mga Gentiles, parang katitisuran, parang stumbling block, or parang kabangmangan daw yung gospel. Kasi bakit yung Diyos nyo mamamatay? Bakit yung Diyos nyo mamamatay? Tapos paano sa mabubuhay? Paano sa ano? Kaya yung iba, hindi nila tinatanggap na Messiah si Lord. Sabi ko nga dati, di ba, merong masaya, nasa ay Messiah, pero meron ding malungkot. Amen? Tinan mo yung katabi mo kung mukhang masaya. Amen? Amen. Kasi may good news. Kasi kung may good news, dapat yan, masaya yan. Amen. Amen po. Ngayon, alam niyo, nung dumating si Jesus, ang sabi daw ng mga Griego, ng mga Hudyo, sabi nila, hindi yan magtatagumpay kasi ipapako sa krus eh. Parang kamangmangan yan, sabi niya. Tapos, paano maipapako ang isang hari? Paano maipapako ang isang Mesayas? Parang napaka-imposible naman nun, sabi nila. Amen? Tingnan nyo, makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ito po kasi yung point of view nila. Ito yung pananaw nila sa gospel. Okay? So sa 1 Corinthians 1, verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Pag sinabing perishing, ito yung mga mapapahamak. So para daw sa mga taong hindi alam ang gospel, para sa mga taong mapapahamak, ang tingin daw nila sa cross ay kamangmangan or foolishness. Pero tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, tayo yung na-save. Amen? Kasi sabi dito, but to us who are being saved, it is the power of God. Naligtas ba tayo? Lahat ba tayo dito ligtas? So ngayon, ang response natin sa gospel ay saving grace. Yung power, it is the power of God. Amen. Pero kung hindi daw natin tinanggap si Lord, hindi natin pinapaniwalaan yung gospel, parang bad news para sa atin ang gospel. Amen? Amen. Kasi tingnan nyo, bakit sinabi ni Paul na I am not ashamed? Why? Kasi alam ni Paul yung katagang ito. Alam ni Paul yung verse na to. Tingnan nyo. Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Naalala ba natin to? Yung sinabi ni Lord, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Gusto mo bang i-acknowledge ka ni Lord pagdating mo ng langit? Or pagdating natin ng langit, sino ka anak? Kaya pala sino ka, no? Kasi I will spit you out of my mouth. Hindi, iba pala. Di ba? Amen. Tingnan nyo, gusto ba natin na makilala din tayo ni Lord? Amen. Anong kailangan natin gawin? Di yung John 3:16, tanggapin natin siya. Amen. Tama ba? And I will acknowledge you before my Father in heaven. Kung hindi mo kinahiya ang gospel. Sino dito yung gustong i-recognize, i-acknowledge ni Lord sa langit? Taas mo yung kamay mo, sige. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, sige. Taas natin. Sino yung mga gustong i-acknowledge ka ni Lord? Of course, lahat tayo. Amen? Sino dito yung hindi ka na mahihiya sa gospel? Amen?
Kasi every true believer, no, alam natin na kasalanan ang ikahiya yung Savior at Lord natin. Alam nyo ba na kasalanan pala yun? Amen. Tingnan nyo, Mark chapter 8 verse 38. Naibigay ko ba yung verse na to, bro? Mark chapter 8 verse 38. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them. Tingnan nyo yung ginamit dito ni Lord na word. Ashamed. Kaya yun din pala yung ginamit ni Paul na I'm not ashamed. Hindi rin ako mahihiya. Amen? Amen. And will be ashamed of them, and when He comes in His Father's glory with the holy angels. Amen? Ito po si Apostle Paul, talagang kilala naman natin siya, dati siyang si Saul. Sino si Saul? Diba yung dating may sira sa ulo? Dating nagpe-persecute? Dating pumapatay ng mga Christian? Pero nung na-born again siya, actually hindi pa naniniwala yung mga tao sa kanya. Pero dahil meron siyang parang naging tagapamagitan at that time, si Barnabas, bago pa si Ananias. Si Barnabas kasi, siya yung parang nagtanggol sa kanya. Parang siya yung naging advocate. Sabi niya, hindi, binago na ito si Paul. Hindi na siya si Saul dati. Siya na yung Paul na nagsishare ng gospel. Amen? Amen. At merong nag-pray sa kanya si Ananias. Kaya importante na meron din nagpipray sa atin, meron nagdi-disciple sa atin. Kaya kung hindi ka pa part ng cell group, mamay, approach mo yung nag-invite sa'yo, tapos sabihin mo sa kanya, gusto ko pa magpa-disciple. Amen? Tingnan nyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo kailangan maging apostle para magdala ng gospel. Ang kailangan mo lang maging available. Amen? Kasi kung hindi mo naman kailangan na, ay gusto ko muna maging pope. Di ba? Ganun ba? Because usually kasi pag nakita natin, ay maging walang kasalanan niya, ay ganito yan. No. Hindi natin kailangan maging apostle. Kailangan mo lang, of course, magpa-disciple ka. Amen? Magpa-disciple tayo, maging follower, and then maging available. Amen? Kasi itong mundong ito, the world is busy with entertainment, busy sa trends, busy sa kung ano man, busy sa mga nakikita natin. Amen? Busy sa mga issue about sa mga di ba, yung mga contractor. Tama ba? Amen. Pero hindi busy sa creator. Amen? Amen. Tingnan nyo, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1. Ito yung sinabi ni Paul. Woe to me. Pag sinabing woe to me, sumpain ako if I do not preach the gospel. Alam nyo ba yung sinabi ni Paul na, pwede ba natin flash sa LED wall, bro? Ayan, yung woe. Tama ba yung pronunciation ko? Woe to me if I do not preach the gospel. Alam nyo ba sa ibang version, meron ding sinabi si Paul na I owe you. Pag sinabing I owe you, I am a debtor. Pag sinabing I am a debtor, meron akong utang. Okay? Sa mga tao. Ano yung utang niya sa mga tao? Yung pag-share ng gospel. Kaya kapag binaliktad mo yung woe na yan, owe. Amen? Di ba pag sinabing I owe you? Ano yung pag sinabing I owe you? Higit pa yun sa utang eh. Parang meron kang utang na loob sa kanya. Amen? Tapos sinabi naman niya, woe to me, kapag di ko naman i-share yung gospel. Amen? Amen. May natututunan po ba tayo mga kapatid? Amen. Yan po yung sinabi ni Paul. Kasi yung burden ni Paul for soul, meron siyang tinatawag na sense of urgency. Amen? He never let comfort, fear, or busyness, hindi niya inalaw yung sarili niya kasi si Paul actually nag-aral yan sa School of Gamaliel. Napaka-busy rin ni Paul. 'Di ba dati nga napaka-busy niya sa kasalanan, napaka-busy niya na influencer sa pero sa mali. Amen. Ngayon tingnan natin yung background. Kasi itong account na to dito sa Romans, pwede ba natin paki-flash ulit yung Romans? 'Di ba sa Romans makikita nyo pupunta si Paul doon. Actually si Paul hindi pa niya napupuntahan yung Rome. Amen? Actually, Rome is not his home. But he wants to roam around sa Rome. Why? Gusto niya kasing i-share yung gospel doon. Actually, ito yung background ng Rome. Tingnan nyo. Sa number 1, yung mga Hudyo po sa Rome, familiar po sila sa
scriptures. Paki-flash pa natin. Yung mga Jew, familiar na sila sa Bible. Amen? Bago pa dumating si Paul. Amen. So matagal nang merong Jewish community sa Rome. Actually, sila yung mga nagbabasa ng Torah. Alam niyo yung Torah? Yung from Genesis to Deuteronomy. Amen. Yung mga prophets, yung mga Psalms, at iba pang Old Testament. Amen. Kaya actually, mas malalim sila. Kasi alam nila yung mga katuruan eh. Alam nila kilala rin nila yung Diyos na Abraham. Amen. Kilala nila yung Diyos na Abraham, yung mga kasulatan, yung mga prophecy, yung mga kautosan ni Moises. Amen. Sa Acts chapter 28 verse 17 to 23, makikita natin no na nakausap pa nga ni Paul yung mga Jewish leaders sa Rome. Ibig sabihin, kilala na nila yung mga Old Testament scriptures. Tingnan nyo, yan yung mga Jew. Number 2, yung mga Gentiles naman. Punta tayo sa Gentiles. Sa Gentiles, yung mga non-Jew, yan yung sa Rome. No? Alam nila yung gospel, but they are not growing in knowledge. So parang narinig lang nila, pero wala silang knowledge about the gospel. Tingnan nyo, paglabas nyo dyan, paglabas natin dito, actually pagpunta mo sa campus mo, may mga alam nila kung ano yung gospel. Pero wala silang fluency about the gospel. Hindi nila alam kung ano ang totoong good news. Basta alam lang nila, namatay si Lord sa krus. Kahit bata, tanungin mo, bakit namatay si Lord sa krus? Kasi para sa aking mga kasalanan. Tama ba? Amen. Kahit sino, alam nila yan. Even Muslims or ibang mga religions, alam nila yan. Pero wala silang knowledge. Hindi nila alam kung ano yung good news. Amen. Ganon yung mga taga-Rome. Pero bakit gusto pa rin pumunta ni Paul sa Rome? Amen. Yung mga Gentiles po kasi, no, doon na po tayo sa Gentiles, paki-flash. Yung mga believers na yan, hindi sila lumaki sa scriptures, pero na-evangelize na sila. Yung mga Hudyo kanina, alam nila yung may background sila, pero hindi sila malalim. Ito naman mga Gentiles, may nag-share lang sa kanila. Na-evangelize sila. Amen? May mga Christian community na rin sa Rome, pero yun nga, hindi pa sila ganun kalalim. Amen? So merong mga Gentiles na God-fearing. Amen? Amen. Okay, tandaan po ninyo, hindi po si Paul ang nagplant ng church sa Rome. Amen? Hindi po siya ang nagplant. Amen? Kaya ito ang dahilan kung bakit niya sulalatan yung mga taga-Romans kahit hindi pa niya nakikita. Naalala ba ninyo yung verse, sabi niya, I remind you to fan the flame of God. Amen? By laying on of hands. Sabi pa nga ni Paul, di ba? Isipin nyo, sinulatan niya yung lugar na hindi pa niya napupuntahan, yung hindi pa niya nakikita. Ibig sabihin, nag-i-strategize itong si Paul. Tama ba? Amen. So, hindi pa niya napuntahan yun, pero meron siyang passion at meron siyang compassion para sa mga tao na nandun. Kasi ang sabi niya, ang nasa isip niya, alam nila yung gospel, pero may relationship ba kay Lord yan? Alam nila yung gospel, pero may mga discipler ba yung mga yan? Amen? Di ba pagpunta mo nga ng workplace, pagpunta mo ng campus, sabi ko nga kanina, alam nila yung gospel, pero may relationship kaya sila? Sino dito yung may kakilala kang ganon? Sige, taas mo yung kami mo, kung may kakilala ka na alam nila yung gospel, pero wala silang relationship talaga kay Lord. Amen? So, sino yung target natin ngayon? Di ba, nung mga nakaraan, pinag-usapan natin, target natin, yung mga unbeliever. Pero dito sa verse na to, ang target ni Paul, yung mga believer, pero walang relationship kay Lord. So, pwede pala nating balikan yung mga nag-backslide. Pwede pala nating puntahan yung mga dating nakarinig, yung mga dating natamnan, tapos ikaw ang aani. Naalala niyo yung sinare ko po last Wednesday? Di ba, meron nang nakatanim, tayo na yung mag-harvest. Kasi nga, ready na yung mga yon. Amen. Ngayon, paano ba nagkaroon ng gospel bago dumating si Paul? Sa Jew po kasi, meron pong, di ba yung mga Jews po kasi sa Pentecost, sa Acts chapter 2 verse 10, may mga nakalistang visitors from Rome na nasa Jerusalem nung nasa Pentecost. Nung bumalik sila sa Rome, nag-umpisa na ang preaching about Jesus. Kasi nga si Jesus, di ba, ito yung account din
na si Jesus meron siyang kinasalamuhan na Samaritan woman. Amen? So supposedly hindi siya pwedeng makipagsalamuha doon. Pero Jesus break the ice. Di ba? Amen. Sinare niya yung gospel. Naalala ba ninyo yan? Sa well? Meron akong tubig na kailan may hindi ka na mauuhaw. Amen. So noong una pa lang pala, si Jesus na yung nagtatanim sa mga Jew. Tama? Amen. Si Jesus na pala. Kasi pupunta na siya doon, nagpe-perform na siya ng miracle. Tama? Tinatanong pa nga siya, bakit ka makikisalamuha sa makasalanan? Bakit ka makikisalamuha? Di ba, Sabbath day ngayon, dapat hindi pwede yan. Pero si Lord, in season and out of season, ang ginagawa niya, nagtatanim siya. Sinishare niya yung gospel. Amen? Kaya itong si Paul, ang gagawin na lang niya, i-harvest niya yung mga tao ngayon. Amen? May natututunan po ba tayo? Amen. So yung mga missionaries, meron na rin po nung panahon at yung mga early believers. Amen? Ngayon, why Paul wrote the Romans even if he had never visited them? Bakit isinulat pa rin ni Paul yun? Bakit nagsulat pa rin siya sa Rome? Kahit na hindi niya pa napupuntahan yung lugar na yon. Why? Because he had to fulfill his mission to introduce each region to Christ without converting them or not changing their religion. Amen? Pumunta siya doon para i-reach out niya yung region, pero hindi niya papalitan yung religion. Ang gagawin niya lang, i-connect niya kay Christ. Amen? Amen. So ang goal natin, hindi palitan ng religion yung mga i-invite natin. Anong gagawin natin? I-connect natin sila kay Christ. Amen. Kasi di ba marami nagtataka, bakit sinulatan pa ni Paul yung mga taga-Rome, hindi pa siya nakapunta ron? Kailangan natin maunawaan na meron ng existing church sa Rome. Pero, yun nga, naramdaman ni Paul, nag-church nga sila, pero ano naman, wala namang relationship kay Lord. Nag-church nga sila, pero iba naman, parang religious lang sila, sabi niya. Amen. May mga kilala ba tayong religious? Na nag-church lang, pero wala talagang relationship kay Lord. So yung context po ng Roman Church, tinan nyo, yung Rome po kasi, actually strategic place po yan. Yung Rome po, kung titingnan po natin, yan po yung parang capital ng Roman Empire, yan po yung tinatawag, dyan po, nandyan po yung trade center. Pag sinabing trade center, kumbaga yun po yung pinakasentro, doon merong nangyayaring kalakalan. Di ba nung panahon po kasi uso yung kalakal? Uso yung makikipag-trade. Tama ba? So itong Rome, talagang strategic place siya. So ibig sabihin, maraming tao. So ibig sabihin, maraming mga may win dito, maraming mga businessman, maraming mga estudyante, maraming mga marurunong, pero they are lost. Amen? Kaya ito yung target ngayon ni Paul. Amen? Actually, mixed population po ito. Parang sa Baguio din. Dito po, mga Jews and Gentiles. Amen? Kaya perfect place po ito para i-share yung gospel. Tapos, yung mga Jews sa Rome, meron po silang, sabi ko nga kanina, meron silang strong background sa scriptures. Amen? Amen. Matagal nang merong Jewish community doon. Amen. Pero alam nyo, they are ready to understand the gospel, but needed clarity. Sabihin nga natin, clarity. Tanungin mo yung katabi mo nga, kung fluent ba tayo sa gospel? Tanungin mo, fluent ka ba sa gospel? Amen? Kasi pag hindi tayo fluent sa gospel, wala ring clarity. Amen? Tanungin mo sa kanya, memorize mo ba yung John 3:16? Anong sabi niya? In the beginning. O diba? Tama ba? Amen. Isipin mo, John 3:16, di pa natin memorize. Ano sabi sa John 3:16? Oo, memorize naman pala natin. Amen? Yan pa lang, i-share mo lang yung for God so loved the world, gospel na yon. Amen. Yung mga Gentiles naman, limited, tapos limited yung mga natututunan nila. Ito yung catch doon. Alam nyo ba yung mga disciples? Ang halos nare-reach lang nila nung panahon, mga Jew. Amen? Mga Jews. Amen? Pero ngayon, itong si Paul, ang pinaka-target niya, Jews and Gentiles. Kasama na yung Gentiles. Amen? Amen. So kahit hindi primary 12 itong si Paul, pero siya naman na isang disciple ng Panginoon. Amen? Kahit wala siya sa primary 12,
ang ginawa niya, sinare niya pa rin yung gospel sa mga hindi nare-reach. Tingnan mo yung katabi mo, kung hindi primary 12 yan, sabihin mo, i-congratulate mo sa, di ba, maiging Paul ka din. Amen? I-congratulate mo sa, di ba, kahit nasa 144 level ka, kayang-kaya mong gawin yon. Kung hindi tayo nahihiya. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am not ashamed. Iba yung ashamed, yung kahiya-hiya, iba yon. Di ba? Yung ashamed na sinasabi dito, hindi ako nahihiya. Amen? Amen? Ngayon, how the gospel reached Rome before Paul? Di ba sabi ko nga kanina, ayan na. Hindi man nagtanim si Paul doon, hindi man siya yung nagtanim ng church. Pero sabi sa Romans 1 verse 13, Romans 1 verse 13, he longed to visit them. Sabi niya, gusto ko kayong puntahan. Amen? Romans 15 verse 20, Paul's policy is not to build on another man's foundation. Actually, natututunan po natin to sa SOL. Kaya yung mga hindi pa po nag-SOL, mag-attend po kayo ng SOL. Amen? Mas matututo po kayo at mas lalo po kayong magkakaroon ng eagerness para mag-share ng gospel. Amen? Ngayon, bakit sinulat ni Paul yung book na to para sa mga Romans? Number 1, to establish a strong doctrine. Hindi lang basta doctrine ang sinare niya dito. Kasi, di ba sa panahon po na yon, yung church po kasi doon, dahil halo-halo sila, kailangan malinaw yung teaching sa kanila about sin. Dapat malinaw sa kanilang teaching about salvation. Dapat malinaw sa kanilang teaching about righteousness, about faith, about grace. Amen? At about yung Christian living nila. Dapat malinaw sa kanila yun. Kasi nga, na-share lang yung gospel sa kanila, pero walang clarity. Amen? Ngayon, ito pa, pangalawa, bakit sinulatan ni Paul yung mga taga-Romans? Pangalawa, to unify Jews and Gentiles. Kasi nga, merong cultural barrier at that time. Amen? Hindi sila merong cultural tensions. Hindi sila pwedeng basta-basta makikipagsalamuha sa isa't isa. Kaya ang goal ni Paul ay para ipag-unite sila. Amen? E paano kung meron palang word si Lord sa'yo? Diba? Ipag-unite mo ngayon. Diba? One day pala, may tatawagin ka pa ni Lord, magiging senador ka pala. Tapos ipag-unite mo si Saldico, pag-unite mo si Diba? Pag-unite mo yung mga, tingnan mo yung mga nangyari. Kasi dahil walang gospel sa kanila, ano nangyari sa kanila? Gospel. Diba? Mga gossip, mga chismis, ganito, ganyan. Amen? Tama. Kasi nga, wala yung word of God sa kanila. Wala yung good news. Amen? Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa isang nation. Ganon yung nakita ni Paul sa Rome. Magulo na ang Rome. Amen? Mga religious lang sila. Kaya ang goal ko is to unify them. And to prepare them, di ba? Kasi meron sang gagawing visit. Pag sinabing future visit, yan yung consolidation. Amen? Sino dito yung willing ka na parang si Paul, magkakaroon ka ng future visit. Ibig sabihin yung consolidation. Yung mga dating hindi mo napupuntahan, pupuntahan mo. Amen? At pwede ba nating palakpakan yung mga dating pinuntahan dito tapos nandito ngayon? Ayan. Tapos, yung dati kang na-discourage, yung dati kang, alam mo na yung gospel, pero may nag-share sa'yo, yung leader mo, in-invite ka pa rin dito. Amen? At mas naiintindihan mo ngayon na kailangan mo pala magkaroon ng relationship kay Lord. Amen? Amen po. Ngayon, ano lang ang kailangan natin gawin? Kailangan lang natin maging on fire. Sabi nga natin, on fire. And eager to preach. Kasi nga sabi sa verse 15, ang sabi dito, di ba? I'm eager to preach the gospel. Pag sinabing eager, Paul is not forced. Hindi siya na-force, hindi lang sa tinulak. Amen? Pag sinabing eager, hindi siya nahihiya. Not shy. Amen? Not scared. Amen? Fired up. Sabi nga natin, fired up. Ibig sabihin, nag-aapoy. Why fired up? Because he believes that the gospel works. Isishare mo nga naman siyempre, isishare mo yung gospel. Bakit mo isishare? Kasi alam mo na yung gospel ay mag-work sa mga tao. Alam mo na yung gospel, kapag tinanggap ng mga unbeliever yan, sila ay mababago. Pero kung tayo mismo, hindi tayo naniniwala na yung gospel ay mag-work, hindi mo talaga isishare yung gospel. Mahihiya talaga tayo. Kaya nga si Paul, I am not ashamed, sabi niya. Amen? At alam niyo ba yung Rome, napaka-influential niyang lugar na yan. Amen?
Kaya nga very strategic itong si Paul eh. Talagang alam niya kung ano yung gagawin niya. Actually, sabi niya, pupuntahan ko na yung mga taga-Rome kasi tinaniman na sila ni Lord. God already moved ahead of him. Sinimulan na ni Lord. Amen? Kasi nga, nung time na nagpe-perform ng miracle si Lord at that time, natamnan na yung mga tao. Kaya nga sabi, di ba, sa verse, the harvest is plentiful but the workers are few. The workers are lazy. Ang ginawa na nga ni Lord, tinaniman ko na eh. Ikaw na nga lang mag-harvest eh. Sino dito yung may nasiran ka na tapos nung sinishare mo yung gospel sa kanya, actually Christian na sa dati. Sige, taas mo yung kamay mo. Christian na sa dati, tapos born again na siya. Tapos nung in-invite mo siya, madali na lang para sa kanya kasi natamnan na siya eh. Amen? Sisipin mo, ikaw na lang palang hinihintay. Tayo na lang pala hinihintay. Magsishare na lang tayo ng gospel sa kanila dahil ready na yung puso nila. Tatanggap na sila kay Lord ulit. Babalik na sila kay Lord. Amen? Amen. Kaya, paano bibilis ang gospel? Paano kaya may papalaganap yung gospel? Kasi sabi, di ba, kapag naipalaganap na yung gospel sa buong mundo, darating na si Lord. Amen. Tsaka palang darating si Lord. Amen. Kaya ngayon, paano bibilis ang gospel? The gospel moves faster when you move. Sabi mo sa katabi mo, when you move. Ayan. Mas lalong bibilis yan kung kumilos ka. Pero kung di tayo kumikilos, babagal yan. Sino dito yung gusto mong maabutan na dumating si Lord? Di ba? So, ako gusto ko yun eh. Di ba? Yung iba dito gusto rin. Di ba? Makikita mo, maabutan mo yung rapture or ano, di ba? Ito Lord. Di ba? Masarap nung ganun, di ba? Yung parang nasharean mo na yung family mo, yung mga kaibigan mo. Kasi nga kumilos ka na. Kumilos na tayo. Amen? Kaya nga, alam nyo, bago pa dumating ang isang lingkod ng Diyos, katulad ni Paul, si Lord gumalaw na siya nung una. Kaya bago ka pa pumunta, si Lord prepare niya na yung heart ng mga taong yan. Amen? May ginagawa na si Lord sa puso ng mga tao. God prepares people even before the preacher or even the disciple arrives. Amen? Sabi ko nga po kanina, yung Rome was the center of trade. Kaya bawat mga tao na nandyan, mga influencer yung mga yan. Kaya nung siniran ni Paul yung mga taga-Rome, alam nyo, mas madaling lumaganap yung gospel. Kasi nga, meron siyang strategy, nag-iisip siya. Amen. The gospel spreads fastest when every ordinary believer becomes a messenger. Tinan mo yung katabi mo ngayon. Ayan. Siya yung messenger, okay? Siya yung walking messenger. Ibig sabihin, siya yung may dala-dala ng gospel. Amen? Gusto mo bang maging messenger? Amen? Punta ka sa messenger mo. Puntaan mo yung mga friends mo sa Facebook, i-chat mo sila. Diba? Doon magsisimula yon. May message mo sila. When was the last time na ginawa mo yan? Ako po, ginagawa ko po yun, mga randomly. Pag may nakita ako mga disciple ko na nagpo-post, tapos sakto broken-hearted sila. Diba? Tapos, kitake ko yung opportunity na yun, share ko yung gospel. Tara bro, balik ka na kasi. Ayun, praise God, may mga bumalik naman. Amen? Kasi nga, ganun talaga eh. Kailangan mo lang talagang i-reach kasi nga ripe na yung mga yon. Naghihintay lang sila sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hinihintay ka lang pala. Amen? Amen. God is already moving in the hearts of people around you. What is our job? Our job is to bring clarity. Amen? Kasi nga, yung mga tao na yan, kumbaga hindi malinaw sa kanila ang gospel. Actually, sa atin mismo, hindi ganun kalinaw ang gospel. Kanina nga lang natin nalaman na yung gospel pala ay good news ang ibig sabihin nun. Amen? So, ibig sabihin, kailangan pa nating matuto. Kailangan pa nating magpakalalim. Amen? Amen. Kaya mamaya po, right after the service, yung mga nasa process po, wala muna tayo life class mamaya i-approach po kayo ng leader ninyo, magkakaroon po tayo ng training mamaya. Okay lang po ba sa inyo yan? Amen. Kasi meron na dapat tayong sense of urgency sa mga nangyayari ngayon. What if biglang lumindol? Tapos dumating si Lord, tapos hindi ka man lang nakapag-share ng gospel. Amen? Amen. Paano sasabihin sa atin ni Lord, well done, my faithful servant. Amen? Kaya mamaya magkakaroon po tayo ng retraining right after the service. Amen po? Ngayon, meron po ako mga 3 points na iiwan po sa hapon na to. Number 1,
sabi ko nga po kanina, marami tayong mga bad news na naririnig. Number one, bad news is loud, but God's good news is louder. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, we will not be silent. Amen. Hindi na tayo mananahimik. Ang tagal mo nang tumahimik, kapatid. Tama? Dala-dala mo yung Bible mo, tapos nung tinanong ka ng kaibigan mo, ano yan, Bible? Ay, hindi. Encyclopedia lang to. Tama ba? Minsan kinakahiya natin yung gospel. Why? Kasi pag nakita nila yung Bible mo, ano yan, parang corny, parang ano. O tingnan nyo ano nangyayari ngayon. Corny pa ba yan, yung mga nangyayari ngayon? Yung pagbaha, corny ba yan? Di ba? Sasabihin mo ba ngayon, corny ang gospel? Kapag dumating na yung baha, tumatawag na kay Lord. Amen? Kapag dumating na yung problema, tsaka tatawag kay Lord. Sino dito yung inaamin mo ganun tayo? Tsaka ka lang tatawag kay Lord. Di ba? Kaya minsan inaalaw ni Lord yung load sa buhay mo, yung mga load, yung burdens. Kasi pag binigyan ka ng load ni Lord, may pangtawag ka na ngayon. Tama ba? Niloadan ka ni Lord, sinong may load ngayon? Sabi ni Lord, come to me all who you are weary and heavily burdened. O dahil may load ka, bigla ka nag-text kay Lord, Lord, hindi ko na kaya. Ganon din yung mga tao. Bibigyan sila ng load ni Lord, bibigyan sila ng burden ni Lord. Tapos pag tinawagan mo sila, Kuya, totoo ngayon, sabi mo, Kuya, gusto ko na mag-attend, gusto ko na magbago. Kasi may load na sila. And I will give you rest, sabi ni Lord. May sinabi pa sa doon, and you will find rest for your souls. Ibig sabihin yung restoration. Yung rest for your souls, yun ang ibig sabihin nun. Amen? Amen. Kaya nga, yung mga badges na naririnig natin ngayon, yung good news ni Lord, dapat mas louder yan. Amen? Sabihin nga natin, louder. 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 Amen? Kaya hindi ka na magpapa-apekto, baka mamaya nakikicomment ka pa doon kay ano. Ay ano kaya yung part 2 na sasabihin ni ano? Di ba, abangan ko pa yung part 3. Tingnan ko nga kung may sasabihin pa siya. Tapos sinishare mo pa ngayon. Tama ba? Ay, tingnan ko nga kung anong response ni President dito. Ay, no. Dapat mas maging ano tayo, mas maging eager tayo sa gospel. Amen? Lagi ko sinasabi sa inyo to. Di ba, yung mga nanay po dito, may mga capacity po kayo na mag-share ng gospel sa mga kumari ninyo. Kaya sabihin nyo, Mare, may testimony ako sa'yo. Ito yung marites ko. Ito yung binago ni Lord sa buhay ko. Kaya ba natin yan, mga nanay? Amen. Amen. Kasi kahit matanda, kayang gamitin ni Lord yan. Kahit na may edad na, kahit na ano, kayang gamitin ni Lord yan. Amen. Number 2, you are carriers of the greatest news ever. Ikaw yung may dala-dala niyan. Ikaw yung reporter. Tingnan niyo yung mga reporter, bakit sila nagkukumahog na interviewin yung mga latest news ngayon? Kasi merong credits sa kanila yon. Na kapag ni-report nila yon, ay ako dapat ang unang mag-feature niyan. Iki-MJS mo yan, di ba? Kaya tingnan mo, kapag sa'yo nauna doon, mas marami sang views kasi sa'yo yung unang nakapag-report. Amen? Kasi nga dala-dala niya yung news. Ikaw, dala-dala mo yung, sabi mo sa katabi mo, dala-dala mo yung greatest news ever. Amen? Di ba kapag dala-dala natin yan, dapat nag-uunahan tayo, dapat isi-share natin yan. Kung good news para sa'yo yan, kung great news para sa'yo yan. Amen? Amen. Number 3, if the good news saves you, let it flow through you. If the good news saves you, let it flow through you. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season. Tignan nyo, in season and out of season. Ibig sabihin, walang pinipiling oras yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, tsaka na lang ako mag-harvest. Tsaka na lang, Lord. Di ba usually kapag meron kang i-harvest, tapos hindi mo na-harvest ngayon, yung tanim na yun, mabubulok yun. Amen. So, kailangan nang i-harvest. Alam nyo, tinan nyo, bakit may mga taong nire-reach mo ngayon, hindi mo na ma-reach? Why? Maaring na-wither na. Maaring nabulok na. Ibig sabihin, maaring tumigas na yung puso nila. Amen? Kaya ngayon, habang malambot pa yung puso nila, kapatid, let us take this opportunity. Correct, rebuke, and encourage. Huwag kang matakot mag-correct. Huwag tayong matakot mag-rebuke. Huwag tayong
matakot mag-encourage. With great patience. Sabi mo nga, with great patience. Ganun talaga di ba? Tapos ito pa, meron kang disciple na pasaway, careful instruction. Tama? I-instruct mo sila na kailangan ganito. Huwag mo pagalitan ka agad, huwag mo kaagad sabi ko sa'yo ganyan. Tigas ng ulo mo, ganyan. No, huwag mo muna pagalitan. Amen? Preach the word to them. At yung tunay na preaching is reaching people. Amen? Be passionate and consistent in proclaiming truth. Whether it's popular or not, the gospel must still be preached. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are not entering a battlefield. You're entering a victory God already won. Sa mga nasa live stream po, type niyo po dyan yung mga takeaway po natin dyan po sa live stream. By the way, ayan po, nare-recognize ko rin po yung mga nanonood, no, yung mga hindi po nakapunta dito. And hopefully, yung mga may sakit, mga hindi nakapunta, next week makakasama po namin kayo. Amen? So, alam mo ba na your invitation might be someone's salvation? Amen? Your invitation might be someone's salvation. Kaya yung simpleng invitation mo, simple lang naman Kung hindi mo alam i-share yung word of God, ang gawin mo na lang muna, mag-invite ka muna. Kuya, hindi ko pa actually alam. Pagpunta mo dito, dito natin sila sesyaran. Bakit yung mga networker? Yung mga networker, alam nyo kung ano yung mga strategy nila? Diba, ginaya lang naman nila si Jesus, kaya nga network. Kasi kung ang gagawin mo lang yung pamingwit, isa lang mahuli mo. Pero kung net ang gagamitin mo, nung work of the net, mas marami kang mahuhuli. Amen? Ngayon, tingnan mo. Ang gagawin nila, di ba sa mga nag-network dito, invite lang kayo, mag-invite kayo dito. Dito tayo magpa-power. Ayan, di ba? Sige, invite ka lang. Sabi mo, maraming kotse doon. Sabi mo, maraming may bahay doon, di ba? Sabi mo, pagpunta nila dito, di ba? Power! Di ba? Siniser nila, doon sila, oo nga, nung galing Amen? Nag-invite lang yun. Pero, nag-pay in. Di ba? Tama. Nag-invite ka lang, pero dito tumanggap. Nag-invite ka lang, hindi mo namamalayan, nag-encounter na. Nag-SOL na. Nag-invite ka lang. And later on, natututunan mo na rin paano mag-share ng gospel. Power? Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat meron tayong power of invitation. Amen? When God prepares the heart, your words becomes a weapon. Amen? Kapag prepare na ni Lord yung puso niyan, bawat sabihin mo, weapon na para sa Kanya yan. Yung sasabihin mo palang, mahal ka ni Lord, mamaya umiiyak na yan. Kasi prepare na ni Lord yung puso niya. If God prepared the soil, don't you dare to hold the seed. Amen? Don't you dare hold the seed. Kasi si Lord, prepare niya na yung soil. Ang kailangan mo na lang, yung seed na yan, itatanim mo sa ground. Sabihin mo sa katabi mo, pumunta ka na sa battleground. Amen? Itanim mo yung seed. Kasi kung yung seed, sabi ko nga, di ba last week, bringing the gospel is not sharing the gospel. Why? Pwedeng dala-dala mo yung gospel, you bring the gospel, but you did not share the gospel. Amen? So, bring the gospel and share the gospel to the people. Pumunta ka sa ground. Hindi ka naman makakapag-win sa Di ba? Sa hindi strategic place. Alam mo ba, mangingisda ka, gusto mo makahuli ng maraming isda. Tapos, may dala ka bang pamingwit. Tapos, ang ginawa mo, yung pumunta ka doon sa nagtitinda ng isda, tapos mamimingwit ka doon, sa tingin mo makakapamingwit ka. Unang-una, patay na yung isda. Pangalawa, magagalit sa'yo yun. Anong ginagawa mo? Di ba, nanunulot ka. May church na nga, paanoin mo pa, pupuntahin mo pa dyan. O yung parang ganun. Amen? Mamingwit tayo doon sa strategic place. Pumunta ka sa dagat. Pumunta tayo sa campus. Amen? Amen? Yung mga kumare mo, puntahan mo, di ba, usually mga nanay, yung iba pag wala nang ginagawa sa hapon, pupunta sa labas yan, kunyari bibili ng asin, di ba? Alas 5, tapos babalik alas 7, di ba? Hindi, totoo yun, di ba? O kaya pag umaga, kunyari magwawalis, tapos alam mo ba kumare, dalawang daspan, di ba? Tapos kwento, ganyan. Di ba ganun? Iba, ngayon, ikwento mo ngayon yung gospel. Amen? Amen. Kaya alam nyo lahat tayo dito, ina-assign na ni Lord. Wala nang pinipili si Lord. Hindi na po namin kayo, hindi po ito sa pilitan, pero pinupus po namin kayo na mag-involve po dito sa nation transformation. Kasi narinig na natin yung gospel.
At kapag inassign ka ni Lord, sabi mo sa katabi mo, kapag inassign ka ni Lord, huwag ka nang humingi ng sign. Kasi inassign ka na nga eh. Lord, ito na ba yung sign? Oo, inassign ka na nga ni Lord eh. Amen. Amen. One invite can change one soul. Kaya magkakaroon po tayo ng each one bring one. Saan po natin sila dadalhin? Dalhin po natin sila sa Jesus Reigns sa November 30. Sabihin mo sa katabi mo, each one bring one. Kasi for your information po, sa November 30, meron po tayong Jesus Reigns. At of course, meron pong doon, magpapatanggap po doon, si Dad po yung magpipreach. Amen? Kaya opportunity po natin yun para magdala ng mga unbeliever at makakilala kay Lord. Amen? Alam nyo, wag nyong katakutan kapag nag-no sila sa'yo. Kasi unang-una, kapag tinanggihan ka nila, si Lord ang tinanggihan nila, hindi tayo. Don't fear their no. Fear missing your assignment. Amen? Matakot tayo na hindi natin nagawa yung assignment natin kay Lord. Yung Matthew 28 verse 19 to 20. Amen? Go therefore and make disciples of all nations. Kapag di natin nagawa yun, doon tayo matakot. Kaya wag kang matatakot sa no. Mag-no man sila sa'yo, mas marami mag-yes. Amen? Amen. Your hey, sama ka, can become their Lord, save me. Amen? Pagdating nila sa church, Lord, buti na lang nag-attend ako. Kuya, salamat, in-invite mo ko. Ate, in-invite mo. Salamat, in-invite mo ako. Nagkaroon ako ng salvation. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Sabi dito, for this reason, I remind you to fan the flame, the gift of God, which is in you, through the laying on of hands. So tingnan nyo si Paul, sinulatan niya itong disciple niya. Kristiyano na yung mga nandun, pero anong ginagawa niya? Fan the flame. Amen? Sabihin natin, fan the flame. Ibig sabihin, meron na silang gift, pero kailangan lang mapaypayan. Di ba usually kapag nag-bonfire ka, pag pinaypayan mo yun, di ba lumalaki yung apoy? Amen. Tinan mo yung katabi mo kung mukhang kandila. Bakit? Yung kandila, kapag hinipan mo yan, mamamatay. Magkaroon lang ng konting discouragement, patay. Pero yung nag-aapoy, yung fired up, subukan mong hipan, lalaki ng lalaki yan. Amen? Sino dito yung on fire? Sabi dito ni Paul, fan the flame. Sige nga, paypayan mo nga yung katabi mo, fan the flame. Ayan. Tinan mo ako nag-aapoy na o nag-iinit ang ulo. Amen? Amen. Fan the flame of God which is in you. Sabihin mo, kapatid, may gift ka eh. May gift ka. Ang kailangan mo lang gawin, fan the flame. I-restore mo, i-renew mo, kapatid. Amen. Psalms chapter 92, at malapit na ako matapos. Psalms chapter 92, verse 12 to 14. Sino dito yung gusto mo manatiling mag-flourish? Pag sinabing mag-flourish, one day, mag-flourish ka. Ibig sabihin, one day, gagamitin ka ni Lord, magra-rise up ka. Amen? The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Tinan mo yung katabi mo, kahit meron ng age yan, tinan mo. It's not yet over age. Amen. Amen. Sabi mo, they will grow like a cedar of Lebanon. Tinan yung verse 13. Anong sabi doon? Planted in the house of God. Pero para mag-flourish ka, kailangan saan tayo nakatanim? Sa house of God, sa church, sa word ni Lord. And they will flourish in the courts of God. Gusto mong i-share yung gospel na nagniningning na katulad ni Paul? They will flourish. Tingnan mo yung katabi mo, magfo-flourish yan. Amen? In the courts of our God. Amen? Di ba yung mga florist, yung mga ibang florist yun ha? Di ba yung mga flowers, kapag nag-attend ka ng kasal, di ba may mga florist doon? Florist ba tawag doon? Di ba may makikita ka mga bulaklak, di ba? Ang ganda. Amen? Ito naman, magfo-flourish ka. Tingnan mo yung katabi mo, salong gagwapo pag nag-win. Sabi ko nga, di ba? Pag wala kang pangitain, pangit ka pa rin. Amen? Amen. Kasi, without vision, the people perish.
O pag sinabing perish, mapapanis. Mapapanis. Masisira. Mapiperish, mapapahamak. Kaya, sabi nga ni Bishop Oriel, mas maganda na magmukhang paa tayo. Kasi nagsishare ka ng gospel eh. Sabi di ba, how beautiful are the feet of those who bring the good news to the poor. How beautiful are the feet. Tingnan mo yung paa mo. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, okay lang maging mukhang paa. Di ba? Amen. As long as you bring the good news to the poor. Kasi ang tinitingnan ni Lord, hindi yung muka. Ang tinitingnan ni Lord, yung paa na nagsishare ng gospel. Amen? Tingnan mo kung may nanay kang katabi, tapos basahin mo yung verse 14. Or basahin mo na natin. Verse 14, they will still bear fruit in old age. Oh, hindi ko sinasabing pero Bible lang sabi niyan. In old age, di ba? Buti nga hindi sinabing ice age eh. Old age. Di ba? Tingnan mo, sabi mo sa kanya, you will stay fresh and green. May asim ka pa, di ba? Amen. Tama ba? Tingnan mo, magniningning kapag nag-share ng gospel. Pero tingnan mo yung mga chismosa. Pag nakita mo sila, ay, yan na naman yung Marites. Di ba? Pero pag naging good sa Marites yan, tingnan mo, they will stay fresh and green. Ibig sabihin, kapatid, kahit ba matagal ka na sa church, committed ka pa rin. Sabi ko nga, di ba, yung mga usher, kahit matagal ka na nag-usher, hindi ka na-usher. Kahit na nakaka-usher yung mga kasama mo. Amen? Yung sa worship team, hindi ka magsasawa na tumugtog para kay Lord. Yung naglilinis ka, hindi ka magsasawa. Amen? Tapos tingnan nyo, they will still bear fruit. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Lalo na kapag nanay yan, sabihin mo, magkaka-disciple ka pa. Kasi sabi dito, they will still bear fruit. Amen? Amen. Tingnan nyo, meron po akong ipa-flash na video dito. Kilala nyo po ba si Lola Aida? Si Lola Aida sa Facebook, actually, na-born again na po siya. Di ba? Tingnan lang po natin, paki-flash nga po natin. Tingnan mo kung nanay ka. What if kung ganito ka kaya mag-share ng gospel? Ayos sa Sige. Juan. Wag na rin muna sila spoil. Flash muna yung Ayan. Ayon sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gusto ko kayong imbitahan sa True Vine World Harvest Church sa linggo. Salamat po, pupunta kami. Ayon sa Juan 3:16. Amen. So tingnan nyo sa Lola Aida, di ba yung pinaka nagte-trend sa na AI, na born again na. Yung katabi mo na lang hindi, di ba? Amen. Kasi nagsishare na ng gospel, oh. Amen. Ibig sabihin, kahit na ganito na yung edad natin, pwede pa rin tayong gamitin ni Lord. Amen. They will still bear fruit. Amen. Ngayon, gusto ko pa kayong imbitahing tumayo lahat at panoorin po natin as we close, bago tayo mag-close in prayer, panoorin po natin yung pinaka-reason, yung pinakadahilan bakit tayo mag-share ng gospel. Kasi baka nakalimutan na natin. Kaya nga sinabi ni Paul, I remind you to fan the flame of the gift of God. Baka nawala na yung passion sa iyo, kapatid. Ngayon, panoorin natin ito. And as we take this moment while watching this video, panoorin mo to na kung paano namatay si Lord sa krus, kung paano kanya binago. Ngayon, ito din yung magbibigay sa atin ng sense of urgency para i-share yung gospel sa mga tao. Hallo, hou dat kom. Kadi.
Sige po, ngayon po kapatid. Habang pinapanood po natin to, naalala mo pa ba nung unang tinanggap mo si Lord sa buhay mo? Naalala mo ba nung first encounter mo? Nung pinanood mo to? Or nung hindi ka pa nag-encounter, napanood mo to kung sa YouTube or kung saan? Naalala mo ba yung saving grace ni Lord sa'yo? Naalala mo ba yung reason kung bakit namatay si Lord sa krus? To bring the good news to the poor. Alam nyo, He became poor for us to become rich. Baka kasi kapatid, masyado na tayong preoccupied sa mga nangyayari ngayon. Baka kasi yung mind natin, punong-puno na ng bad news. Kaya yung good news parang minsan hindi na lang natin, parang nababaliwala na lang. Yung pag-share ng gospel, nawawala na. Naging stagnant na lang tayo. Alam nyo, it doesn't matter kapatid kung first timer ka ngayon, second timer, or kakaatin mo pa lang, nasa life class ka pa lang. Alam nyo, it doesn't matter po. Ang importante ngayon kapatid, kailangan mo lang maging available to share the gospel. Ngayon, sige po, pikit po natin yung mata natin ngayon. At ngayon, mag-renew tayo ng commitment sa Diyos. Sabihin mo, Lord, muli Panginoon, tinatanggap ka namin, O God, sa puso namin. Kung first timer ka, ulitin mo rin itong prayer na to. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Kung nanonood ka ngayon sa live stream, first time mo nanood, si Lord, binibigay niya sa'yo ngayon yung good news. Ang good news ngayon, nire-remind niya tayo na tayo lahat ay naligtas na. For it is by grace we have been saved through faith. Ngayon taas mo yung kapatid, kapatid, taas mo ngayon yung kamay mo. At habang nakataas yan, sabihin mo, Lord, arms open wide. Hallelujah. Lord, we renew our commitment unto you, O God. Lord, we surrender everything. Lord, we surrender our preference. Lord, we surrender our sins, O God. Lord, we surrender our doubts. Lord, we surrender, Panginoon. Kung meron man po kaming fear sa oras na to, kung meron po kaming spirit of intimidation, O God, Lord, I pray tanggalin niyo po ito, O God. Nang bawat isa sa amin, magkaroon ng eagerness to share the gospel. Hallelujah. Yes, Jesus. Ngayon kapatid, hawakan mo yung puso mo ngayon. Ngayon, ipanalangin mo kay Lord, sabihin mo, Lord, itong puso na to, magkaroon ng compassion for the lost people. At the same time, magkaroon ng passion in sharing the good news. Lord, we pray, O God, sa bawat isang nandirito ngayon. Salamat sa oras na to, niremind niyo po kami. Na Lord, yung inyong, nung namatay po kayo sa krus, Panginoon, I know, Lord, na naligtas po kami. Pero Lord, hindi sapat na kami lamang, Panginoon. Pero Lord, bigyan niyo po kami ng eagerness to share the gospel at hindi po kami mahihiya, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Here I stand, arms open wide. Hallelujah. 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 Sige kapatid, tanggapin mo ang pagmamahal ni Lord ngayon. Para yan din yung maisishare mo sa ibang tao. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, God. Oh, we worship you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Yes, Lord, have your way, O God. Yes, Jesus, have your way, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful afternoon, O God, that you have given to us. Thank you, Lord, for the message. Magmula ngayon, Panginoon, hindi na kami mahihiya to share the gospel to our family, Lord, to our classmates, to our co-workers, Panginoon, sa marketplace, sa mga kaibigan namin, O God. Dahil naranasan namin ulit at na-renew ulit yung commitment namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay din po ni Paul na nagsilbi po siyang example sa amin, Panginoon, na hindi po niya kinahiya ang gospel, O God. Salamat, Lord, sa bawat isang nandirito ngayon, Lord, continue to ignite our hearts. And Lord, continue to give us the compassion, Panginoon, Lord, for the lost people. Thank you, Lord, for your saving grace. We worship you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Palakpakan mo si Lord ngayon. Kung na-renew yung commitment mo, kung ready ka na i-share yung gospel, sige, palakpakan mo si Lord. Amen. Sige po, makakupo na po tayo. God bless everyone.